Iniisip mo bang bumili ng scooter ngayong 2026? Tingnan natin ang updated na scooter lineup mula sa entry-level na commuter hanggang sa premium models. Welcome sa Motodeck, ang inyong guide sa mga presyohan ng mga sasakyan sa Pilipinas. Disclaimer: car prices, features and specifications are subject to change without prior notice. Ang mga presyo sa video na ito ay pawang guide lamang para sa ating mga mamimili, at maaaring hindi laging tumpak sa lahat ng oras. Simulan natin sa mga Honda scooters. Matibay, maaasahan, at magaan sakyan. Yan ang Honda. Una sa listahan ang Honda Navi. Maliit, pero astig. Entry-level scooter, magaan, at perfect para sa first-time owners at mga beginners. And when it comes to price, the Navi takes the crown as Honda's cheapest scooter at 58,900 pesos, kaya swak na swak para sa first-timers. Pangalawa sa listahan ay ang Honda Beat. Mas stable sa biyahe dahil sa mas malapad na gulong, mas malaking fuel tank for longer trips, at sporty modern design na bagay sa araw-araw. Pagdating sa presyo, merong dalawang variant ang Beat. Ang mas simpleng Beat Playful na nagkakahalaga ng 72,400 at ang premium variant na may idling stop system. Mas tipid sa gasolina at may modern vibe sa halagang 74,400 pesos. Now we're getting sporty. Meet the Click 125i. Mas malakas na 125cc engine, mas malaking fuel tank, at medyo mas mataas na upuan para sa mas confident na riding position. The suspension feels more composed on the road, at may premium touches tulad ng full digital meter panel at LED headlights. At sa 84,800 pesos, the Click 125i remains competitively priced, solid choice for better performance at value. Meet the Click 160, ang nakakatandang kapatid ng 125i. Mayroong 157cc liquid-cooled engine, mas mahaba ang wheelbase, hydraulic front disc brakes, mas malaking gulong, modern LCD display, at enhanced LED lighting. Mas sporty, mas responsive, at more grown-up. Sa Pilipinas, ang Click 160 ay may presyong 116,900 pesos. Definitely worth the price dahil sa extra power, features, at mas stable na ride. After ng Click 160, silipin naman natin ang Honda Airblade 160. Swabe ang size, comfy sakyan, at panalo para sa city. Powered by a 157cc engine, may front disc plus ABS, at maluwag na upuan at storage, bagay kung gusto mo ng mas mature na itsura pero hindi mabigat sa bulsa. At sa halagang 125,900 pesos, panalo ka na sa features, safety at comfort. And here comes the PCX 160. Swabe, refined, at isa sa pinaka-good-looking na scooters ngayon. Ito yung head-turner sa kalsada, na hindi masyadong mabigat sa bulsa. Priced at 133,400 para sa standard, at 154,900 pesos naman para sa higher spec variant, na may dagdag premium touches, upgraded electronics, at extra convenience features. Kaya kung gusto mo ng scooter na smooth, refined, premium looking, at abot kaya, PCX 160 is the perfect choice. When the road gets rougher, and the journey gets longer, the ADV 160 rises to the challenge. It sits higher, at mas commanding ang feel. With seat height of 780mm, at ground clearance na 165mm. Mas malinaw ang visibility, at mas smooth ang ride kahit sa lubak-lubak na daan. With upright riding posture, rugged ang bodywork, mas solid na suspension, at may adjustable windshield, masasabi mo agad na hindi lang ito pang smooth na city rides. At sa halagang 166,900 pesos, hindi lang scooter ang makukuha mo, kundi isang versatile at adventure-ready ride na kayang harapin kahit anong klase ng daan. Now here comes the ADV 350. Ang sagot para sa mga riders na gusto ng mas powerful na scooter,
para sa mas mahabang biyahe, at mas dominating na performance. May 330cc SOHC engine na may 28.8 horsepower at 31.8 Nm torque, delivering stronger pull, fuller power, at mas stable na performance kahit nasa high-speed cruising. Mas mataas ang stance, mas mabigat ang presence, at mas commanding ang riding posture, talagang pang long adventures. Dagdagan mo pa ng 11.7-liter tank at mas matibay na suspension, kaya nitong sumabak sa touring, long rides, at mas challenging na terrain. At sa premium side, ramdam agad ang level up. Malinis at refined ang adventure styling, malalaking gulong para sa mas matatag na takbo, at dual disc brakes with ABS para sa mas confident na ride. Ang bawat detalye, mula sa ergonomics hanggang sa build quality, is exactly what a flagship scooter should be. At sa halagang 306,000 pesos, hindi lang basta scooter ang makukuha mo kundi isang top-class, at adventure-ready big engine machine na may power, refinement, at capability na pang mahaba ang biyahe. At kung ang gusto mo naman ay something retro, cute, and completely different from the usual, the Honda Giorno 125 has your vibe. May smooth at efficient na 125cc engine, kaya magaan dalhin, at perfect para sa araw-araw na city rides. Mababa ang seat height, compact ang body, at stable ang handling, kaya madaling i-maneuver, beginner-friendly, at effortless kahit sa traffic. At kahit na classic ang design, mayroon pa rin itong modern conveniences. Tulad ng maluwag na storage, fuel-injected engine, at syempre Honda reliability, para worry-free ang bawat biyahe. At sa halagang 101,900 pesos, sulit ka na sa vintage style na sinamahan ng solid performance at reliable build, perfect para sa araw-araw na rides ng walang hassle. At dyan nagtatapos ang lineup ng Honda scooters. Lipat naman tayo sa susunod na big player sa Philippine market, ang Yamaha. Kilala bilang isa sa mga pinaka-consistent pagdating sa performance, durability, at sporty riding feel. Simulan natin agad sa Yamaha Mio Sporty. Compact, lightweight, at madaling i-handle. May 114cc engine, 4.2-liter fuel tank, at fuel consumption na hanggang 35 kilometers per liter. At sa halagang 73,900 pesos lang, meron ka ng isang simple, budget-friendly, at matipid sa gas na scooter para sa pang-araw-araw na city rides. Next up, we have the Mio 125 series. Same engine platform, different vibes for every ride. Mas mataas ang 125cc displacement, pero may modern engine tuning at fuel injection, kaya relaxed ang takbo, efficient ang sunog ng gasolina, at tipid sa araw-araw na biyahe. Simulan natin sa Mio i125. Pinaka-light at beginner-friendly, may mababang seat height at 14-inch wheels para madaling i-maneuver. Slim ang body, sporty ang hitsura, at perfect sa araw-araw na commute. Para sa riders na gusto ng mas dynamic na presence, nandyan ang Mio Soul i125. Mas mataas ng bahagya ang upuan, mas expressive ang front styling, at mas commanding ang riding stance. Kung practicality at toughness ang hanap, andito naman ang Mio Gear. Kaparehong stance sa Soul I, pero may mga dagdag na features tulad ng side protectors, utility hooks, at matte finishes para sa tough daily use look. Para sa mga gusto ng premium experience, nandyan ang Mio Gravis. Mas malaki ang tires, malapad at solid ang katawan, at may elegant pero bold na curves para mas muscular at commanding ang itsura. Finally, Mio Fazio, ang Neo Retro standout. Youthful at rounded ang design, may keyless system at power outlet, mas malaking fuel tank, at wide tires para matatag at komportable sa city. Stylish, practical, at may sariling identity sa lineup. Kung sawa ka na sa normal na scooter look, at gusto mo ng mas sporty na overall feel, dito pumapasok ang Yamaha Mio Aerox 155. Ito ang jump from the usual Mio design. Mas aggressive ang bodywork, at mas powerful na 155cc Blue Core engine, mas mataas na horsepower, 4-valve at liquid-cooled setup, kaya mas responsive ang throttle at mas relaxed kahit sa mabilis na biyahe.
Malaki at malapad ang gulong, mataas ang seat height at ground clearance para sa mas stable na ride at mas confident na riding posture. At sa halagang 125,900 para sa standard, at 163,900 pesos para sa SP variant, ang Yamaha Aerox ang step up sa Mio lineup na may advanced overall setup. Kung ang priority mo ay comfort at relaxed na riding experience, dito pumapasok ang Yamaha NMAX 155. Mas laid back ang ergonomics at mas tahimik ang takbo, nakafocus sa smooth at komportableng biyahe, na sinamahan pa ng malaking fuel tank para handa sa mahabaang rides. Mas maliit din ang gulong at mababang ground clearance para naman sa mas stable at composed na takbo sa cruising speeds. Sa halagang 155,900 para sa standard, at 175,900 para sa TechMax variant, na may dagdag na premium details at comfort features, ang Yamaha NMAX ay nakaposisyon bilang relaxed at comfort-focused scooter. At para sa mga riders na naghahanap ng mas malaking presence at comfort para sa long rides, nandyan ang pinakamataas na Yamaha scooter sa lineup, ang Yamaha X-Max. Mas malaki ang overall proportions, mas relaxed ang sitting position, at mas stable ang feel sa mas mataas na cruising speeds. Naka 292cc engine na may mas mataas na horsepower, kaya mas effortless ang takbo kahit fully loaded, may mas malaking fuel tank para sa mas mahabang runs, at mas refined na suspension at braking setup para sa composed na long-distance use. At sa 310,000 pesos, ang Yamaha X-Max, ang pinaka-premium na scooter ng Yamaha sa lineup na ito. Matapos ang Yamaha scooters, lipat naman tayo sa isa pang kilalang pangalan pagdating sa tipid, tibay, at practicality, ang Suzuki. Mas kilala sila sa straightforward na scooter, simple, efficient, at madaling i-maintain. Unahin natin sa pinakasimple at praktikal, ang Suzuki SkyDrive. Meron itong sapat na fuel-injected 113cc engine, smooth, at tipid sa gasolina. Meron itong dalawang kilalang variant, ang SkyDrive Sport na mas pang-city at may presyong 72,900, at ang SkyDrive Crossover na mas rugged, mas bagay sa lubak at mixed road conditions sa 73,900 pesos. Walang masyadong extras, pero malinaw ang purpose, madaling gamitin, matipid sa gasolina, at swak na swak pang araw-araw. Para sa mga gusto ng modern at sporty na scooter, nandyan ang Suzuki Avenir. Mas mataas ang 125cc engine, mas malaki ang fuel tank, at may mataas na fuel consumption na 54 km per liter dahil sa fuel injection system. Mas responsive din ang throttle dahil sa mas mataas na horsepower, kaya mas stable ang ride. At sa halagang 80,400 pesos, sulit ang combination ng value at performance. Kung mas priority mo naman ang comfort at practicality kaysa sporty looks, nandyan ang Suzuki Access 125. May mas classic at traditional scooter design, mas upright ang riding position, at mas maluwag ang upuan, kaya mas relaxed ang pakiramdam sa traffic. Tipid sa gasolina at may maluwang na underseat storage, kaya bagay ito sa riders na mas gusto ng simple at hassle-free na scooter kaysa sa aggressive looks. Para sa mas komportableng riding style, andito naman ang Suzuki Bergman Street na may presyong 83,400. Parehong 125cc engine, pero mas malapad ang body, at mas maluwag ang floorboard para sa mas natural na riding position sa city traffic. At para sa mas premium na version, andyan din ang Bergman Street 125EX sa 92,400. Ito ang mas refined na version ng Suzuki Bergman. May mas malalaking gulong, mas stable na stance, at mas enhanced na riding feel. Mas confident din sa lubak at sa challenging na kalsada, kaya nagbibigay ng dagdag na control habang nananatiling practical at pang-city. As the tagline says, it's the maxi scooter you can afford. Scooter, pero mukhang underbone? Yan ang Kawasaki Brusque. The one and only scooter ng Kawasaki. Iba ito sa karaniwang city scooters, dahil sa slim at compact na frame, pero may flat floorboard at automatic na transmission, kaya madali pa ring i-handle sa traffic, at meron din naman itong sapat na 125cc engine.
Hindi nito kailangang makipagkumpetensya sa sporty o maxi scooters, dahil meron itong unique na karakter at style, kaya bagay sa mga riders na gusto ng scooter na may personality at konting adventure vibe. May halagang 75,000 pesos, budget-friendly para sa isang one-of-a-kind na scooter experience. At dyan nagtatapos ang ating scooter lineup. Ikaw, alin ang top pick mo? Comment down below, like the video, at mag-subscribe para sa mas marami pang content gaya nito.